Ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na tinatrabaho din. Sila mismo ay hindi nagmadali. Inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon. Magandang hapon mga kabisdak. Marami na naman tayong pag-uusapang video ngayong hapon dito sa Bisdak Pilipinas. Pero bago po ang lahat, baka naman pwedeng palike muna, pa-share, pa-subscribe. At siyempre, sumali po kayo dito sa diskusyon sa Bisdak Pilipinas diyan sa inyong mga comment section. Welcome back muli dito sa Bisdak Pilipinas, ang araw-araw na upload video tuwing alas 6:30 ng hapon. At mamaya, alas 8:30, live komentary naman po tayo dito sa Bisdak Pilipinas. At maraming salamat po sa pagsuporta sa Birada Aguila tuwing alas 2 ng hapon sa DJAR 1026 SMNI Radio. Abangan nyo po lagi yan. Araw-araw po yan, Monday to Friday. Marami na pong sumakit ang ulo tungkol po dito sa namamatay na na-impeachment at trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala na pong impeachment. The end na. Hindi po matanggap-tanggap ng makabayad black ang kapalaran ng kahibangan na ipinail nilang impeachment labang kay Vice President Inday Sara na ngayon maintunsis na dyan sa Senado. Ngayon naman, talagang pinutakte ng samot-saring abatikos itong si Senate President Chis Escudero. Kaya, tara na! Umpisahan na po natin ito. Bisdak ka lang! Former President Rodrigo Roa Duterte, niloloto na po ng kampo niya ang interim release upang makalaya na po sa kamay ng mga banyaga na kagagawa ng gobyernong nakangiwi ang panga. Ayan o. Chis Escudero, may buwelta ho sa mga makabayad black, mga kongresista na atat sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara na ngayon wala na, didbol na. At nangiwi-ngiwi na ho sila sa kakagigil na ma-impeach si Inday Sara. Asa payot. Kabataan Party List, naku, yari. Dinali po ng kanilang kasamahan. Binulgar ho ng isang miyembro ng Kabataan Party List na inulit-ulit umano siya na di umano'y gahasain ng kanyang mga kasamahan dyan sa Kabataan Party List. Mga leader umano ito, mga kabisdak, ang gumagawa ng kahalayan laban sa kanya. Yari ka, Raul Manuel. Hindi hito fake news, ha? Ito ay lumabas po sa Daily Inquirer at hinanap ko po yung mga post na yan. Meron po akong nakita. Mukhang wala na pong iba na tinutukoy ng Daily Inquirer. Ito, ilalabas po natin yung babaeng nakaaro na yan sa kanyang post sa social media. Pero bago ang lahat, update po muna tayo. Patuplok guys, update po muna tayo sa diyan sa The Hague, Netherlands. Tungkol po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Narito po si Vice President Inday Sara. Pasok. Well, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na wag mo kamustahin ang kain ko. Sabihan, i-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya, in-update namin siya sa kaso according to sa kung ano lang allowed, no? Sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then, nag-usap din kami about family. Kung kamusta na ang mga
family members, nagkamusta siya sa kuya namin. Tanong siya nasaan si Paolo at anong ginagawa. At ang sumunod ay nag-mention siya about Kitty, na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi allowed siya na ipakita yung mga messages nating lahat. I-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard ni Kitty sa Manila. Meron daw billboard si Kitty sa Manila. So na-mention niya yon and he was proud of it. And nagtanong siya sa mama ko, nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Hanilet. And then sumagot din ng mama ko na hindi niya daw kilala si Hanilet. Joker pa rin talaga si Tatay Diggs. Yeah. Tapos tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Grabe talaga, no? yung kanyang, hindi pa rin nawawala yung kanyang pambola sa mga sense of humor, magagandang babae. What else about family? Tinanong niya si Mira, no? Sabi ko, okay naman si Mira, nakatanggap ako ng video galing kay Mira nung nandun si Kitty. Si Mira po yung bata na nakikita niyo kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay parang merong powerhouse of mga taratitat na mga babae na mga future strong women of the Philippines. At ano pa ba about family? Yun lang naman yon about family. And then yung update sa case, na-update siya sa case, update sa elections, tapos na yon, alam na niya yon. Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas, nagpapakita ng suporta sa iyo. At tinanong ko siya, sabi ko, may gusto ka ba na message sa kanya? And then, giingon niya in Bisaya nga, tindog lang mo din hantod sa kahangturan. But then, alam namin na joke yon. And then sabi niya, no, tell them na sandali by memory ko lang ito, ulitin. I am eternally grateful for your showing of support, and I recognize your sacrifice, which you do not have to do, so you can now go home. Oy, uwi na daw, OFW. So, uwi pa tayo? Di talaga. Hanggang sa dulo po. Hanggang sa dulo. So, meron bang iwanan? Wala! So, Bibi, usually po ba pag nag-visit kayo kay PRRD, nasaan po? Sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba? Meron kaming special room doon sa visiting area dahil yun ang binibigay sa amin na space. Hindi kami doon sa common area. Doon kami sa special room. Ayan, uwi na daw mga OFW, sabi ni Tatay Digong. Mukhang malabo magsiuwian yung mga OFW kasi hanggang dulo daw walang kalasan. Pero anyway, marapit naman ho yan makauwi si Tatay Digong. Kunting sakripisyo na lang, pero kaya saludo rin po ako dito sa mga OFW na mula umpisa nandyan si Tatay Digong sa Netherlands. Pagdating sinalubong, hindi na umalis. Hanggang ngayon, nagkakampo na sila dyan. Meron ng Duterte Park, Duterte Forest, no? Kung saan-saan na po sila. Basta hindi lang po nila maiwanan si Tatay Digong at samahan ng hanggang dulo. Saludo tayo dyan. Palakpakan po natin yung mga yan. Pero marapit na po yan matapos yung sakripisyo po nila. Dahil si former President Rodrigo Roa Duterte ngaya niluluto na po ng kampo niya
ang interim release. Pakinggan po muna natin si Vice President Inday Sara tungkol po dyan. Narito po. So, alam na niya. Paano mo niyo kayong dalawang kapatid? Nire-reassure ang Pangulo para magkaroon siya ng hope na sooner makalabas na talaga siya dyan? As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kaming privileged communication, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no, public knowledge na nag-file ng questioning jurisdiction at ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na tinatrabaho din. And then one of the discussions as well was your suggestions, folks, no, to go through the Dutch laws. Which he said, okay, you explore that. And then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang yung pag-aasikaso. At, well, yun ma'am. Kung ano yung alam na ng lahat, yun lang din yung sinasabi namin para wala kaming, At yung bago yung tungkol sa domestic remedy. Ito yung pinakamabilis guys na remedyo para pansamantala makauwi si Tatay Digong, yung interim release. Sa edad ni Tatay Digong, 80 years old, yan na talaga pinaka-the best para mabilis. Kasi pag yung trial medyo matagal, hintay natin matapos, habang nagta-trial si Tatay Digong nasa loob, nakadetend, no? Pero ngayon, nasa batas man ng ICC yan, habang dinidinig pa yung mga reklamo, akusasyon, ay pwede makapag-file ng interim release. Re-request ng interim release ang kampo ni Tatay Digong habang ongoing po yung trial. No? Yan po ang pwede sa mga remedyo na makauwi na agad si Tatay Digong. Dapat nga siguro noon pa lang ay ni-request na po yan para umuusad na. So through online na lang lahat ng mga gagawin na mga kung kailangan si Tatay Digong. Actually, hindi man kailangan, mga abogado lang ho no? Ayan, yung good news po, malapit na yan. Konting tiis na lang mga kababayan. Palakpakan natin si Vice President Inday Sara. Sooner or later, lalabas na po si former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa Netherlands. Mayari yung vlogger na, anong sabi niya? Kapag makalaya si Tatay Digong, gurgurin niya sarili niya. Umpisahan mo dong! Umpisahan mo na mag-rosaryo. Kasi mangyayari talaga yan na makauwi si Tatay Digong. Yan lang, yung interim release, guaranteed yan, 100% yan mga kabisdak. Okay, dito naman tayo sa lokal na balita, mga kababayan ko. Pinutakti nga ho ng samot-saring batikos si Senate President Chis Escudero dahil sa pagpapaliban ng pagtalakay tungkol sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. At namumove na nga ho ito ng June 11. Pero mukhang hindi na po yan mangyayari. Wala na pong trial kasi wala na. Meron ng privilege speech si Tolentino na dapat i-dismiss na. Pagbubutuhan, pag-uusapan nila yan dyan sa Senado. Hindi pwedeng baliwalain. Mas papakinggan po ng Senado ang boses ng kanilang kasamahan kaysa boses ng mga buhaya sa Kongreso. Kaya maraming nagsiiyakan. O ito, pakinggan po natin ang balitang iyan. May mga kongresistang pinagdududahan na si Senate President Chis Escudero matapos niyang iurong ang pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanilang akusasyon, may pinoprotektahan umano ang Senate President. Pero itinanggi ito ni Escudero at binweltahan ang kanyang mga kritiko. Ayan na. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May naaamoy raw ang ilan sa nagsulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings. Well, something fishy, no? Gumagante. May pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Huwag nang mag-deny si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan. Ang may kasalanan, dapat pinapanagot, hindi pinapalusot. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin,
Huwag ngingiwi-ngiwi, ha? Para ayos tingnan. Ngiwiin. May kakampi ka dito, ngumingiwi din. Sige nga. Takot ba kayo kay Sara Duterte? O pinoprotektahan niyo siya? Ang sinisisi naman ng ibang mambabatas na miyembro ng Makabayan Bloc, si Pangulong Bongbong Marcos, na nagsabing hindi niya gusto ang impeachment. Bakit ba siya nagme-medal dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? Dapat ituloy na raw ng Senado. Nilaglag rin sila ng iwim. Nabudol din sila. Huwag kang mag-alala, Raul. Bilog ang mundo. Ayan, nabudol din. Okay. Alay. Ang impeachment trial, alinsunod sa konstitusyon. Balak nila maglunsad ng mga pagkilos para ipanawagang ituloy na ang impeachment trial. Sagot ni Escudero, wala silang kinatatakutan o pinapanigan. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at pain, uulitin ko. Doon sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, doon sa mga gusto kay VP Sara at tutol sa impeachment, walang bale sa akin yun. Susundin ko kung anong tingin kong tama at nakalagay sa batas. May tanong din si Escudero sa Kamara. Pwede bang irally ko rin sila ng 4 na buwan o hindi nila inaksyonan yung impeachment complaint na inihain noong Disyembre? Kung sila mismo ay hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Sinisika pa ng GMA Integrated News na Aray ka, Raul! Pabanjing-banjing lang naman pala kayo. Yan tayo eh. Pagkatapos na sila ay hindi umaksyon dyan sa impeachment, binaling yung sisi kay Chis Escudero. So ngayon, ay ganyang ginagawa ni Chis Escudero, umaaray ang mga makabayan, akbayad, makabayad block. O ngayon, sagot ni Chis Escudero, sus, kayo nga, pabanjing-banjing eh. Tapos kayo ngayon, sisihin nyo kami. Ito pa, buwelta pa ni Senator Chis Escudero. Hindi. Dahil sang-ayon sa rules, ay merong 10 araw para magbigay ng sagot si VP Sara. Correct! Ang authority ng mga prosecutors ng Kamara hanggang June 30 lamang dahil matatapos yung term nila ng June 30. Wala na sila. Nakalagay din sa saligang batas. Mag-provide ng due process sa sino mang huhusgahan. Hindi minamadali ang due process din. Correct! Ang due process dapat sinusunod at sinusundan. Gaano man kabilis, gaano man katagal, basta't ginagala ang karapatan ng bawat panig. Sir, sorry, yung motion lang po. Sir, can be... Anong motion? Any kind of motion pertaining to the impeachment can be done anytime on the floor by anyone. Yes. Ganun naman yung plenaryo. Sinabi ko na yun sa inyo kahapon, di ba? Plenary is supreme. Lahat ng mga desisyon, plenaryo ang nagde-decide niyan. Correct. Hindi isang tao lang, hindi isang opisyal, hindi isang miyembro lang. Everything is decided upon by plenary. Panoorin niyo yung mangyayari ngayon. Pagkatapos ng roll call, di ba? Magmo-motion ng majority leader o sino man taong tatayo na may gusto, tatanungin ng presiding officer, ako o sino man, is there any objection? Kung wala, edi magpapatuloy yun. Kung may nag-object, pagdedebatihan, pagbabotohan. Ganun naman lahat ng ginagawa namin. Kabilang na ito. Walang pinagkaiba ito. Medyo special lang siguro ito ngayon dahil may issue kayong dinadala at tinatalakay. Okay? Ayan, due process po. At hindi takot di umano si Chis Escudero. Wala naman talagang katakot-takutan eh. Ang ano lang naman yan, yung due process. Merong nag-privilege speech na kailangan i-dismiss, tatalakayin, pagbubutuhan, lahat dumadaan sa plenaryo. O anong problema nyo? Gusto kasi madaliin, gusto ko si majikin. Yari si Chis Escudero yan pag majikin. Goodbye ang kanyang pangarap na muling magiging Senate President muli sa 20th Congress. Duterte Black malakas eh.
Kaya, stipot na lang kayo dyan, mga kabayad black. Tapos na ang inyong moment. Hanggang June 30 lang naman kayo, Franz Castro, hanggang June 30 na lang eh. Pero ito po yung komento dyan ni Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan po natin. Sinisisi po ng ibang mga mababatas na membro ng Makabayan Black sa pagpapaliban ng impeachment ay kay President Marcos na nauna nagsasabing hindi niya gusto ang impeachment. Any comment? Naku ma'am, hindi ko po alam, no? Hindi ko po nasusundan. Actually, yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi magkaiba yung time zone. So, gising na gising tayo dito, tulog naman sila lahat doon sa Pilipinas. Hindi ko nasusundan. Pero, ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. May naamoy daw po na ang ilan sa nagsulong ng impeachment niyo sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings, may mga nagsasabing na allegedly may pinoprotektahan at kinatatakutan daw po si Senate President Escudero. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya dun sa mga, kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi, pero ano ba? Impeachment ni GMA. Yes, no? Yes. Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, 'di ba? Yung mga matatapang na mga kongresista. Mga batang congressman. Parang kasali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority floor leader. Yeah. So anyway, noon may Spice Boys, ngayon may AKAP Boys. May naalala ko rin yun, mga Spice Boys, mga matatapang abogadong congressman eh. Kasama yata si Cheese Escudero dyan eh. Pero ngayon meron naman sa kapalit AKAP Boys, may tambaluslos. Tuloy na yun. Yes, we do not remember him na, I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. Last question na lang po kay Sir Basto. Kumusta yung jet? Hindi naman talaga takot. Ang ano lang naman dyan, may pinapangalagaan na gustong ma-retain muli ang kanyang posisyon. Laro lang ng politika yan. Depende na lang sa kung ano yung komentaryo ng mga kritiko. Yun ang gusto yata ipalabas ng Makabayan Black. Takot si Senator Cheese Escudero kay Vice President Inday Sara Duterte. Aba naman, oo nga ho naman talaga. Pag ikaw politiko, dapat matakot ka sa mga Duterte. Sisirang political career mo eh. Tingnan mo, marami pong nasisira na political career sa mga bumabanat kaya sa mga Duterte. Tingnan mo si Attorney Google, Boy Quijod. Anong nangyayari? Wala na, tapos na. Marami pong natatapos. Tingnan mo si Abante. Ayan, umatras na. Wala na. Talagang yung paglaban sa mga Duterte, tinapos mo na rin. Yun yung the end of your political career. Kaya tama rin naman ang desisyon ni Escudero. Sipin mo yung nagmamahal sa kay Inday, 32 million. Dali ka dyan talaga. Tuloy dayo. Better na, naka-recover na sana. Kaso pauwi na ako, so babalik na. Sir? Yes, ma'am. My birthday wish ba si PRD sa inyo? Oh yes, noong May 30, nagkausap kami noon at meron siyang birthday wish pero I'd rather keep it private, sir. Okay. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. The Senate seems to be in conflict as to when they tackle the impeachment. If 19th Congress can carry it over to 20th or no, any comments? Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers. Yung dyan, tinutukoy ni Vice President Inday Sara, yung pagtawid ng impeachment complaint from 19th to 20th Congress. Kini-question nila yan talaga. Hindi talaga makatawid yan, maniwala ko. Yan pa lang, pag-question pa lang yan, wala nang magagawa dyan si Escudero, kundi itigil talaga yan.
tatamaan ang saligang batas diyan, lalalabagin eh. Sinabi na rin ni Escudero, di na talaga yan kahit anong pilit, wala na po mangyayari diyan. Tapos na yan. So, tanong natin yung lawyers. Yes, BP. Ano ba? BP, ang OBP at KOJC at ang pamilya Duterte ay nakaranas po ng injustices mula sa bagong PNP chief. So in this connection, ma'am, ano po ang inaasahan ninyong magiging sitwasyon sa Pilipinas sa ilalim ng bagong liderato ng PNP? Ture. Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa, no? Unang-una, doon na lang tayo, no, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case in the United States. So, yung palang kaduda-duda na diba? Parang, pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. In the same way, na merong recent findings ang Senate of violations of law of this police officer. So, bakit mo naman gagawing Chief of Police? So, masyadong sketchy yung decision. Sketchy yung decision, parang malabo, no? Minamadaling decision. Labo-labo lang. Ayan yung opinion ni Vice President Inday Sara tungkol sa pag-promote. Kaya aasahan anong aasahan ng mga Pilipino dito kay Ture? Wala eh. Ang nakatakot yan, yung aresto ng Anli eh. Parang lang yan parang data lang, Anli. Actually, itong impeachment kasi guys, itong Makabayan Black, Akbayan, mga kaliwa, yan lang naman yung atat na atat dyan. Nakakala mo naman itong mga to ay malilinis ang mga budhi. Minsan nga hindi mo man lang makitaan na nagre-report sa bayan, ito yung proyekto namin, ito yung mga batas na naipasa namin para sa bayan. Wala eh. Kasi panlilinlang lang ang kanilang ginagawa sa ating mga Pilipino. Sa Bisaya ba? Sa Mailad lang ba? No? Pero ngayon kasi may social media, malabo pong maluko tayo ng Makabayan Black. Lalo na po ngayon, yari kayo ngayon, Kabataan Party List, merong issue na lumalabas. Actually, kagahapon po, pinalabas ito ng Inquirer.net. Ang sabi dyan, woman hits Kabataan Party List for ignoring sex abuse complaints. Merong babae, na nagrereklamo sa Kabataan Party List tungkol dito sa sexual abuse. Ang masaklap pa, mga kababayan ko, mukhang kakampi pa nila, kahanay pa nila na nakaranas ng pang-aabusong sexual sa kanilang mga lider. Na binaliwala ito ng Kabataan Party List. Ang problema ngayon nila, Kabataan Party List, dahil may social media at nakapag-post ng itong babaeng ito ng kanyang reklamo sa social media. Na tiningnan ko po kagabi, mukhang ito po ang babaeng ito ang nagrereklamo tungkol sa sexual abuse na naranasan niya dito sa Kabataan Party List. Ngayon, ano kaya ang stand ng Kabataan Party List dito? Kasi sila po, kaya nga Kabataan Party List, di umano'y nangangalaga sa karapatan ng mga kabataan. O nasan yung Gabriela? Dapat ina-assist po ninyo itong nagrereklamong babae na di umano'y siya ay biktima ng panghahalay ng kampo mismo ng Kabataan Party List. Mga leader po ito, pero
pikit balikat na lamang itong Gabriela, nasan ka Castro, no? Nasa na yung mga nagrereklamo kay Tatay Digong, Raul Manuel, na dapat sila po ang maunang magresolba nitong mga kabisdak. Malas nila dahil may social media. So ngayon, meron po akong ipapakitang post, no? Koneksyon dito sa post naman ng Inquirer.net na Woman Hates Kabataan Party List for Ignoring Sex Abuse Complaints. Meron po akong nakita mga kabisdak. Again disclaimer lang Ito ba kaya yung babae na to ang tinutukoy ng naturang post ng Inquirer.net? Siya ba yung nagrereklamo? Ako po nagtanong kasi ito po yung lumalabas sa kanyang mga post. Siya po ay sa social media ay si Maria Cara. Ayan po yung post na yan Nakababae, karapatang pantao, yung parang ano niya, ang tawag diyan, profile niya, no? Bayan. Nung sinilip ko po yung mga post niya, talagang anti-Duterte siya. At gusto rin naman niya ma-impeach si Vice President Inday Sara. Alam naman natin, itong mga to, mga kasapi ng kabataan party list, siyempre, ang ideolohiya yan, matindi Galit sa mga Duterte. Pero, hindi natin pag-uusapan yung galit niya sa mga Duterte. Pag-usapan natin yung galit niya sa kabataan party list na kinabibilangan niya, na nakaranas siya ng hindi magandang treatment. Sexual abuse nga, mga kabisdak. Okay, Maria Cara, kahit i-search nyo po sa FB, makita nyo po itong kanyang mga rant. So, meron po siyang post. Ito yung una nating anuhin. Ayan, ito yung unang post niya, mga kababayan ko. Kahit kung hindi po yan na down, malamang makikita po yan ninyo. Ito one day ago yung post niya, kinuha ko po ito kagabi, no? Mga kababayan ko, tablado ka Raul dito. Ang sabi ni Maria Cara sa kanyang FB post, minention pa niya yung Comelec, minention din niya yung kabataan party list. Ewan ko kung very active pa ba ito sa kabataan ngayon, pero malamang active pa ito, kaso may reklamo. Kasi kung hindi active ito, bakit galit pa rin siya sa mga Duterte? No. Ito, si Maria Cara Comelec, hindi lang sexual na abuso ang pinagdaanan ko sa kabataan party list. Pinagtawanan at binaliwala nila yung karanasan ko. Tapos ngayon ay binabantaan ako ng ganito. Meron mga banta sa kanya, so hindi ko na lang po ipopost dito. Basahin ko na lang yung kanyang post mismo. Okay. From 2023 to 2025, magkaibang kaso ang bumababoy ng pagkababae ko sa hanay na yan. 3 leader, kabataan na magkaibang tao. Sipin mo yun guys, 2023 so 2025. So active pa talaga ngayong 2025, no, itong babaeng ito. Magkakaibang kaso ang bumababoy ng pagkababae ko sa hanay na yan, 3 leader, kabataan na magkaibang tao. So 3 leader, magkaibang tao. Sa tindi trauma ng unang kaso, sa tinding trauma ng unang kaso, hindi sila nagpaabot ng kahit anong tulong medikal. Naku, yari kayo. Ganoon din sa pangalawang kaso. Mental health support na bare minimum, wala talaga. Puro lang sila sabi,
na dadalhin nila ako sa mental health professional. Bakit sa mental health professional? Parang na-trauma siya kasi, no? Sa ginagawa sa kanya. Wala namang natuloy. Hanggang sa mangyayari yung pangatlo. Putya, may una na, may pangalawa pa, may pangatlo pa. Mag-iisang linggo pa, bago nila ako bigyan ng tulong para sa mental health ko, tapos nung nagpa-check up, hindi nila inaasikaso yung gamot na niresita sa akin ng psychiatrist, so wala rin. Tangina, no? Ano bang kabataan, hoy? Kahit ganoon, kasalimuot yung nangyari, nagpatuloy akong magtrabaho. So sa Kabataan Party List. Pero, hindi lang dalawang kasama yung naninigaw sa akin. Kapag galit, sila minumura pa ako. At inaambahang susuntukin. Paulit-ulit ito nangyari. Ilang bisis ko iniyak at ikinadurog. Ayon ni Maria. Ito tuloy natin. Tiniis ko yun. Tiniis ko yun lahat para sa prinsipyo at politika ko hanggang sa maramdaman ko na parang may mali. Bago nila ako abandonahin, inaabandona pala. Sinikap ko na layasan sila dahil takot na ako sa kanila at galit na galit. Wala akong tulog ngayon at hindi matahimik sa kakaisip. Kayanin ko man mabuhay hanggang sa susunod na buwan o hindi, imbestigahan ninyo sana itong party list na ito. So sinusukan na niya itong party list. Mukhang hindi na miyembro, no? Sasampahan ko ito ng kaso sa ahinsya ninyo o kung hindi ko man kakayanin, ipaubaya ko ang lahat ng pagpapanagot sa mga taong naniniwala pa sa hustisya gamit ang lahat ng sentimento ko sa internet. Ito na nga, nagrarant na po siya sa social media. So ito naman yung, meron pa siyang post, no? Ito, meron pa siyang post na direkta naman niya, tinag itong Kabataan Party List. Yari ka dito, Raul! Ang sabi niya dyan, ito naman 2 days ago. Kabataan Party List National. Pwede ba, bago ninyo prioritarin ang recruitment, siguraduhin ninyong maayos konsolidasyon ninyo sa mga naunang miyembro. Hindi yung halos hindi kayo magkadaugaga lahat sa recruitment, pero halos mamamatay yung miyembro ninyong ginahasa ng sarili ninyong miyembro rin. O, ito na talaga. Ginahasa, guys, yung ginamit yung term. Grabe na to. Kung may magkahiwalay lang na accommodation ang babae at lalaki, supervision at security protocol sa konsepto ng shared living for centralized members, idi sana sa workspace pa lang maiiwasan na ang pangmamatnyak sa akin ni Justin Barrientos. Meron siyang binanggit na pangalan, minanyak daw po siya ni Justin Barrientos. Seryoso ba kayo na tinatake ninyo seriously yung nangyari sa akin sa hanay ninyo? Pang-tatlong abusong sexual na nga bago kayo magbigay ng mental health support. Tapos hindi ninyo pa sinisikap.
yung primaryang tulong na kailangan ng biktima na makalayo sa pinangyarihan ng krimen. Wala kayong karapatan magkunwaring tumutunggali sa mga Duterte dahil magkasingsaho lang kayo. Daw may pa sa Tatay Digong doon. Di talagang siya, galit sa mga Duterte. Pero ngayon, pag-usapan yung galit niya sa mga Duterte. Pag-usapan natin yung galit sa kabataan. No? Sipin nyo, ginahasa, ito yan, ginahasa ng sariling miyembro ng Kabataan Party List. Dahil ang babaho ng politika praktika ninyo, hindi ko kayo titigilan hanggat hindi tayo lahat naghaharap sa korte. Kakasuhan ko kayo ng negligence. Ba't negligence lang? Kasuhan mo rin ng kasong rape, ma'am. Kasi, sabi mo, ginahasa ka po ng leader. 3 bisis pa, di ba? Sabi, 3 times eh. Yan ang linaw-linaw po ng sinabi mo dyan. Isipin mo yan. Ilang bisis daw minamanyak siya ng kasamahan din nila diyan sa Kabataan Party List. Yan po ay post ni ako guys, pwede nyo pong silipin. Post po yan ni Maria Cara. Na sa tingin ko po, mukhang ito na po yung tinutukoy ng Inquirer.net na mayroong kasong 6 abuse complaints. Woman's hits sa Kabataan Party List for ignoring 6 abuse complaints. Na ayon sa post niya, talagang ginahasa, no? Ginahasa siya ng leader. Ito, ulit-ulitin natin, ito, sabi niya, nasan ba? Ito sa, ito ba yun? Ito. Yan. Yung pangalawang istansa, sinabi niya, diyan sa last. Ito. Kahit sa una sinabi na rin niya, national, pwede ba tayo prioridad ang recruitment, siguraduhin ninyong ay prioridad ang siguraduhin ninyong maayos ang konsolidasyon ninyo sa mga naunang miyembro, hindi yung halos hindi kayo magkaundagaga. Ito sa first stanza, sa last sentence, hindi yung halos hindi kayo magkaundagaga lahat sa recruitment, pero halos mamatay yung miyembro ninyong ginahasa ng sarili ninyong miyembro rin. So ginahasa siya, siya yung ginahasa ng sariling miyembro. Tapos dito naman sa post naman niya, sarili naman niya tinutukoy. Sa second instansya, sa last naman din, di sana sa workspace pa lang, maiwasan na ang pagmamanyak sa akin ni Justin Barrientos. Ayan po yung malinaw na post ni Maria Cara. Ngayon, ang tanong mga kababayan ko, bakit po ay hindi ito binigyan pansin ng Kabataan Party List? Seryosong akusasyon at aligasyon po ito laban sa kanila. Hindi pinapansin kasi ayaw nila magkita-kita sila sa korte. Ang problema, mag-file man ito ng kaso itong babaeng ito. Magreklamo ko na rin, ma'am, ng kasong rape, ma'am. Wag lang kasi ang sabi niya dun parang negligence lang yung isasampa niyang kaso. Pero kung talagang ginahasa ka, nirip ka, nakaranas ka ng sexual abuse, kasuhan mo na ng kasong rape, mas maganda. Sabi niya 3 leader So anyway, ano po kaya ang totoong kwento tungkol po dito sa Kabataan Party List? Again, tayo po nagtatanong, siya ba yan yung tinutukoy ng Inquirer.net dahil siya lang ang lumalabas sa social media na di umano'y nakaranas ng sex abuse laban po dito sa mga leader ng Kabataan Party List. Iyari po kayo, Raul Manuel, sagutin niyo po ito. Ayan po, mabuhay po tayo mga Pilipino. Kita-kits po tayo mamaya 8:30
sa live commentary sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayo mga kababayan ko!